Hello guys! Welcome back again to my channel. Bali, ito na yung update natin ng top 10 na pinakamatipid na 1.5 horsepower inverter window type aircon ayon sa DOE as of September 2024. So meron na akong video nito nung nakaraan, nung April pa. So ito na yung update niya, yung top 10 na pinakamatipid. So ang gagawin natin, same lang din dun sa, meron na pala akong nilabas nito na bagong update ng top 10 na 1 horsepower inverter. Yan, window type aircon naman. Okay, sa mga hindi pa nakakapanood, nandyan sa channel ko. Kaya ilagay ko na lang yung link sa description. So bali, meron na akong data dito. Meron na akong brand, tapos model. So ang kukunin na lang natin ay yung cooling capacity, yung power, yung wattage niya. Tapos yung monthly energy consumption sa 9 hours na paggamit everyday within 1 month. Tapos kunin natin yung sa peso, ko-convert natin ito. Ito kasi kilowatt hour to. Tapos ko-convert natin sa peso para may idea kayo. Tapos kunin natin yung 24 hours na paggamit, kung magkano yung makukonsumo mo. Tapos yung price niya. So yung sa price, ang kinuha ko na mga price ay Lazada. So mamaya papakita ko. So yung price niya depende sa seller. So bago tayo mag-start, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa nakuha ko sa internet. So based lamang sa experience ko, based lamang sa na-search ko. Yung data na ipapakita ko sa inyo based lamang dun sa available na information galing sa website ng DOE. Kaya kung meron man akong masabing mali dito or kung meron pa kayong gustong idagdag, ilagay nyo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Kung meron kang question, suggestion, or gustong paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Okay? So yan, mag-start na tayo. So bali mag-start tayo dito sa number 10 o yung sa rank 10. So, tapos pataas, mag-start tayo dun sa tawag dito. Yung pinaka mataas magkonsumo papunta dun sa pinaka matipid. So yan, ito meron akong dito, papakita ko lang. Kukulayan ko lang ng kulay black. Isa-isahin natin para mamaya makita natin talaga yung comparison ng 10. Okay? Yan. So yung number 10 natin ay Coppel. Yan. So ito yung model niya. So bibilisan ko na lang ng konti kasi nga madami to para hindi mapatagal itong video na to. So ito yung model niya. So kunin natin ngayon yung cooling capacity tapos yung wattage niya. So saan ko nga ba kinukuha itong mga info na to? So kukunin ko to dun sa website ng DOE. So ito sa website nila ay available naman online. Yan, ito yon. Yan. So makikita nyo, ito yung website niya, doe.gov.ph. So yan. So check muna natin yung model kung tama. O, same lang din dun sa mga nakaraang video ko. Yan. So dito makikita mo yung mga ibang info o specs ng mismong aircon. So yan, yung brand, Coppel. Tapos yung refrigerant na ginamit, R32. Yan. Yung global warming potential niya ay 675. Kapag naka R32 yan, ito yung global warming potential niya. Yung cooling capacity niya, ito kukunin natin to. Kukunin lang natin yung mga importante na information. Tapos yung wattage niya, nandito. Yan ito, 1008. So yan. Okay. So ngayon, yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour. Take note guys 9 hours lang to everyday na ginamit tapos within 1 month based dun sa test nila. So makikita mo yan dito sa baba. So ito 9 hours. Yan. Tapos kinompute nila. Tapos 30 days. Yan. Okay, katumbas siya ng 1 month. So ito, monthly energy consumption niya sa kilowatt hour, ito 136.08. So lagay natin dito. Tapos ngayon, i-convert natin to kasi nga kilowatt hour to. Convert natin sa peso. Yan, para may idea tayo. So ito, nakalagay dito 1,360.80. So nakuha nila to, explain ko paano nila nakuha. Nakuha nila to yung ginamit nilang rate ay 10 pesos. Yan nakalagay dito. So iba-iba yung rate depende sa lugar nyo kung magkano yung
rate ng kuryente dyan sa lugar nyo. So makikita nyo yan sa bill. So ito, sa example na to, o nung tinas nila to, yung ginamit nila, ay 10 pesos. Yan, para malinaw lang tayo. So ito, kinuha ko na to. Yan. Yan, nandito na. So ngayon, kukunin natin kung magkano nga ba yung makokonsumo niya. Kung gagamitin mo siya ng 24 hours para lang may idea tayo. Okay? Ito dito. Yan. Lagay natin dito 24 hours. Tapos 1 day, katumbas siya ng isang araw, yung 24 hours. Yan. Yung monthly energy consumption niya sa isang araw, kung gagamitin mo to ng 24 hours, ay 12.10. Okay? Kunin natin ngayon sa peso. So yung gagamitin natin na rate ay 10 pesos, same na lang din dito. So lagay natin dito 10. So ito yung makukonsumo niya sa 24 hours na paggamit. Yan. Pero guys, ito inverter to. Tapos depende pa rin sa gagamit kung tama yung paggamit niya. Yan, para bumaba pa to. Yan. Itong estimated na power consumption. So yan na yung info na nakuha natin dito sa website ng DOE. So yan, available online yan. So ilalagay ko na lang sa description yung mga link nito. Tsaka sa mga gustong bumili ng mga aircon na nandito, ilalagay ko na lang yung link sa description. Guys, hindi to sponsor yung mga lilitaw na brands dito ha. Inuulit ko lang. Okay? So ngayon kunin natin yung price niya kung magkano nga ba. Para magkaroon lang na tayo ng idea kung magkano nga ba tong aircon na to. So yan. Ito, yung sa Lazada ako kumuha ng price. So depende pa rin yan sa seller na makukuha nyo. Baka mas mura pa to. Dyan, tingin-tingin kayo kung interesado kayo sa aircon na to. So yung price niya ay 32,747. So yan, legit yung seller na to. Yung mga gustong mag-order, ilagay ko na lang yung link sa description. So yung price niya ilagay natin dito. So yan. Ito na yung complete na information dito sa top 10 natin na pinakamatipid na 1.5 horsepower inverter with no type aircon. Okay, mga inverter to, kaya yun yung nasa top. Okay, na 1.5 window type guys ha. Yan. Ngayong September 2024. Yan, baka kasi in the future magbago to. So kung magbago man, i-update ko na lang ulit itong video na to, kaya mag-subscribe lang kayo. Okay? So ngayon number 9 na tayo. So yung number 9 natin, kulayan lang natin ulit ng black. So pasensya na guys kung medyo matagal tong video na to dahil nga top 10 to, pero bibilisan natin. Kasi same lang naman yung pagkuha natin na information. So nakita nyo na kanina kung paano ko nakuha yung information, bibilisan na lang natin, okay? Kasi meron na din akong mga links dito, ito. Okay? So yan. Yung number 9 natin, Hanabishi. So ito yung model niya. So kung gusto nyo search to, tignan nyo na lang sa description. So ngayon punta na tayo sa DOE. Okay? So yan, check muna natin yung model niya kung tama. Okay, so yan, tama. So yung cooling capacity, yung refrigerant pala niya ay R32. Yan. Pero sabi ko kanina kapag na R32, yung global warming potential niya ay 675. Yung cooling capacity niya, ito, kunin natin. Okay. Para ma-compare natin mamaya. So yung wattage niya, ito, 1005. Yan. Okay. Tapos yung monthly energy consumption, same lang din dun sa kanina. Ito, 9 hours lang din to guys. Tapos 1 month. Ito yung kilowatt hour. Yung konsumo niya. Yan. Okay, mas mababa. Kaya number 9 siya. Tapos yung wattage, ay yung watts pala. Wait. Meron na pala ito. Sorry, nalito lang ako. Tapos yung katumbas niya sa peso, ito. 10 pesos lang din yung ginamit. Yan. Okay, lagay natin dito. Okay. Ngayon, yung price niya, kunin natin. Para mapabilis tayo. Ito. Okay. 28,500. So, mas mura to. Compared dun sa Coppel. Yung price niya. Eh, mali. Sa ano pa lang muna tayo? Sa 24 hours na paggamit. Sorry, nalito ako. Kung sa 24 hours na paggamit, kung magkano yung makukonsumo niya. 24, 1 day, tapos 10 pesos. Yan siya na guys, nalilito ako. Dami kasi mga info. Ito, 120.60. So, lalagay natin dito.
Okay. So ito, point lang. Yan, point lang. Pero mas mahal itong Coppel. So depende pa rin yan sa seller. So yan yung info dito sa Hanabishi. Okay? Kung kayo mag-alala guys, itong lahat ng to, yung mga link lalagay ko sa description kung gusto nyo. I-search muna bago kayo bumili. Okay? Tapos number 8 na tayo para mabilis tayo. Number 8, yung Midea. Okay, ito yung model niya. Okay. Kunin na natin yung mga info nila. Bilisan lang natin ng konti. Close lang natin to para hindi tayo malito. So, i-check ko muna kung tama yung model. Okay, tama. Naka R32 din itong aircon na to. Tapos yung cooling capacity niya, ito kunin na natin. So, yan. Ito yung cooling capacity niya. Tapos kunin na natin yung wattage niya. Yan, ito. Bilisan lang natin ng konti. Tapos yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour. 9 hours lang din to. Okay, ito 9 hours, 30 days. Ito yung kilowatt hour. Tapos katumbas siya ng ito 1,356.75 pesos. Okay. 10 pesos lang din yung rate na ginamit dito. Ito nakalagay dito. Yan. Tapos sa 24 hours na paggamit, kung magkano yung makukonsumo niya, kung 24 hours mo siyang gagamitin, para lang may idea tayo. 10 pesos yung rate na ginamit. Ito, 120.60. So, lagay natin dito. So, same lang din dito sa Hanabishi. Dito sa number 9. Yan. Ngayon yung price niya para magka-idea kayo. Magkano yung price niya. So, yung price nito, yung Midea, ay 29,756. So, lagay natin dito. So, yan. Pinakamura yung Hanabishi ngayon. Yung rank 9 natin. So, ngayon number 7 na tayo. Okay. Yung number 7 natin, ito, Matrix. Nung nakaraan na yung top 10 natin, yung last na video ko, wala yata to. So, nadagdag yata to ngayon. Okay. Kung hindi ako nagkakamali. So, ito yung model niya. Yan. Okay. Tapos, kunin natin yung mga info niya. So, close muna natin to. Yan. So, check muna natin kung tama yung model. Ayan. Okay. Yung refrigerant niya, R32 din. So, good dyan. Kasi nga yun yung pinaka-latest ngayon. Tapos, yung cooling capacity, 3.52. So, lagay natin dito. So, same lang din dito sa dalawa. Yung wattage niya, okay, same lang din dito. Yan. Yung monthly energy consumption, ito. So, bilisan lang natin. Yan, same lang din. So, katumbas sa peso, yan, same lang din to malamang. Sa 24 hours na paggamit, so, para transparent tayo, papakita ko sa inyo. Yan, so, same lang din. Yan. Okay. Yung sa price naman, ito. Check muna natin kung tama yung model niya. Okay, tama. So, ito, mas mura to. 20,849. So, lagay natin dito. Yan. So, may apat na tayo. Nakikita nyo ba yung comparison ng apat? Okay. Pinakamura itong Matrix. Tapos, pinakamahal yung Coppel. Ang number 10 natin. Pinakamatipid yung Matrix. Yan. Tapos, itong tatlo, yung cooling capacity niya, same lang. Pati yung wattage. Yan. Pati yung monthly energy consumption. Yan. Tsaka, pag ginamit mo siya ng 24 hours, same lang din. Sa price lang sila nagkakatalo. Okay? So, number 6 na tayo. Yung Hyundai. Okay, yung model niya. Kunin na natin yung info. Close muna natin to. Okay. So, check muna natin yung model kung tama para sure tayo na tama yung kukunin natin na info. Yan, tama. Naka R32 din yung refrigerant niya. Tapos yung cooling capacity, kunin na natin. So, same lang din dito sa tatlo. Yan. Yan. Okay. Yung wattage niya, ito. Same lang din. So, yung monthly energy consumption, okay, same lang din.
Malamang itong dalawa, same lang yan. Okay. Okay ko lang, papakita ko lang sa inyo para transparent tayo. Then, okay, so yan. Sa price naman, ayan ito. Check muna natin kung tama yung model. Okay, tama naman. 33,990. So, ito na yung pinakamahal ngayon, yung Hyundai. Okay? So, yan, ito na yung 5. Yan. Ito na yung 5, kompleto na. So, ngayon, top 5 na tayo. So, yung top 5 natin ay, yung number 5 ay Cura. Ito yata wala din dun sa nakaraang video ko. Ito yung model niya. Tapos, check natin. So, ito guys, wala akong mahanap na price sa online. So, kung meron man kayong mahanap, paki-share na lang sa akin. Check muna natin yung model niya kung tama. O, tama. Tapos, yung refrigerant niya R32 din. So, lahat nito R32. Wala pa tayong nakita na ibang refrigerant. So, yung cooling capacity niya ito, 3.52. So, same lang din. So, malamang same lang din to. Dun sa iba, ito, kilowatt hour. Yung wattage muna pala. Ito. So, binilisan ko na guys ha. Kasi, mapatagal tayo. Kita nyo naman kung paano ko kinukuha yung mga info. Yan. Okay. So, yung 24 hours na paggamit, para meron tayong idea kung magkano. So, same lang din yan. Malamang. Tapos yung price, wala akong mahanap online. So, kung meron man akong mahanap online, i-edit ko na lang to. Tignan nyo na lang sa description. Okay? So, yan. 4 na lang. Okay. Number 4 na tayo. Number 4 natin yung LG. LA150 GC. GC to guys ha. So, kunin na natin yung info. So, check muna natin. LA150 GC. Pero yung refrigerant niya R32. Yung cooling capacity 3.33. So, mas mababa yung cooling capacity niya compared dito sa nasa baba niya. So, yung wattage niya mas mababa. Yan, 1,000. Yan. Yung monthly energy consumption, 135. So, point lang naman. Lagay natin para makita nyo. Yan, point lang naman. Tapos, katumbas siya ng 1,350. Sa 24 hours na paggamit, tapos 1 day, 10 pesos. Yan. 120 pesos. Kung 24 hours na paggamit, pero dahil inverter yung mga to, at depende pa rin sa paggamit nyo, possible na bababa pa yan. Okay? So, yung price niya, ito yung price niya. 38,495. So, sa mga gusto mag-order nito online, maglalagay ako ng link sa description. Okay? O kaya kung gusto nyo munang tignan, ilalagay ko yung mga links din sa description. Okay, top 3 na tayo. Number 3, yan, LG pa rin. Kaso, yung sa dulo niya, yung EC. Yan, yan yung pinagkaiba. Huwag kayong malilito guys ha. Pero sa tingin ko yata, pareho lang to. Okay, nagkaiba lang sila ng model. Yan. EC, yung isa GC. So, pareho silang naka R32, yung cooling capacity niya. So, yan, same lang din yung cooling capacity niya. Pati yung wattage niya. So, itong mga info na ito, yung sineshare ko sa inyo, ay based lamang sa website ng DOE. So, yan. Sineshare ko lang sa inyo. Pinapakita ko kung paano ko nakuha yung mga info. Para hindi nyo masabi na nanghuhula lang ako dito, okay? So, 24 hours, 1 day, tapos 10 pesos, yan, 120 sa peso kung 24 hours mo siyang gagamitin. So, yung price niya, ito, yung price niya ay 32,888. So, yan. Okay.
So, yan. Dalawa na lang. So, yung number 4 tsaka 3, LG. Dalawa na yung LG natin dito. Yung pinakamahal ngayon itong LG. Yung GC yung last 2 letters. Okay, yung number 2 natin. Bilisan na natin. Panasonic. So, ito yung model niya. Yan, tapos kunin natin yung info. Pause muna natin to para hindi tayo malito. Check muna natin kung tama yung model. Okay, yung refrigerant niya ay 32. Ito. Yung cooling capacity niya 3.33. So, same lang din dito sa dalawang LG. So, yung wattage niya. Ito yung sa wattage niya 984 lang compared dito sa dalawa. Okay, same lang sila ng cooling capacity pero yung wattage niya mas mababa itong Panasonic. Yung monthly energy consumption niya, ito 9 hours na paggamit. Yan. Mas mababa. Okay, kung compute mo siya sa peso, ito. Yan. Okay. Sa 24 hours na paggamit, 24, 1 day, 10 pesos. Ito yung makukonsumo mo. 118. Yan. Yung sa price naman kaya, magkano? Ito yung sa price niya. Yung sa price niya, sa mismong Panasonic. So, sold out to, pero maglalagay ako ng ibang link sa mga gusto mag-order. In case na wala talagang stock dito sa mismong store ng Panasonic. 33,489. So, lagay natin dito. Okay? So, yan. Yan na yung top 9 natin. Okay? Okay na. Nakikita nyo na ba? Yan. So, yan na yung top 9 na pinakamatipid na 1.5 inverter window type aircon ayon sa DOE. Okay, top 1 na tayo. Ito yung top 1. Yung pinakamatipid na 1.5 inverter window type aircon. Window type to guys ha. Tapos ngayong September, yung exact date natin ay September 17, 2024. Pero in the future, baka magbago pa tulis na to. Kung magbago man, i-update ko kaya mag-subscribe lang kayo. Okay? Ito na yung top 1 natin ay Panasonic din. So yung pinagkaiba lang nila sa model, etong pinaka-top may X siya dito. Okay? Nakakalito, di ba? May X lang siya dito. Yan, pero halos same lang sila ng model. Yan. Okay, kunin na natin yung info niya. Okay. Check muna natin kung tama. Nakakalito kasi yung model niya. Okay, tama. Naka R32 din, yung refrigerant na ginamit. Tapos 33.1. So, same lang din dito sa isang Panasonic. Yan. Pero yung wattage niya, mas mababa. Okay, mas mababa yung wattage niya. Mas mababa yung wattage niya, malamang yung monthly energy consumption niya, mas mababa din. Ito, 130.68. Konti lang naman. Tapos katumbas siya ng 1,306.80 sa peso. Sa 24 hours na paggamit, 24, tapos 1 day, 10 pesos lang din yung rate na gagamitin natin. Ito, 116.16. Kung gagamitin mo siya ng 24 hours. Okay. Tapos kunin natin yung price niya para makompleto na natin yung info. Yung price naman niya ay 36,099 sa peso. Okay, yan. Yan na yung top 10 natin na pinakamatipid na 1.5 inverter window type aircon ayon sa DOE. So yan, yung info ko na ginamit ay based lang sa DOE. Kita nyo naman. Meron man ako nasabing mali dito. So paki-correct na lang ako. Okay. I-print screen nyo lang to, or kung meron kayong natitipuan dito na aircon, ilagay ko yung link sa description sa mga gustong bumili. Kung tatanungin nyo ako kung alin dito yung maganda at matibay,
Hindi ko kayo masasagot dyan. Wala pang ginawang durability test. Okay. Basta sinasabi ko sa iyo, walang perfect na aircon. Okay. Kahit na branded pa yan, minsan, tawag doon, minsan kahit na branded yung mabili natin, tulad ng sabi ko, walang perfect na aircon, kaya merong warranty yan. Possible na minsan, kapag nabili mo, ilang araw, maglolo ko. Pero kung merong warranty, okay, pero mo siyang mabalik. Okay? Kung tulad ng sabi ko kanina, kung tatanungin nyo kung alin dito yung matibay, hindi ko kayo masasagot. Basta ito lang yung na-share ko sa inyo, yung available online na information. So ito guys, available online yan, sa online itong mga info na to. Kapag in-scan nyo yung energy label, merong merong barcode para dun lang sa mga newbie or hindi pa nalalaman to. Di ba merong energy label, merong barcode dyan, i-scan nyo lang. Tapos ilitaw tong link na ganito, yung ginamit natin kanina. So yan guys, ito na yung mga top 10 na 1.5 inverter window type aircon. So gagawin ko pa lang yung mga split type, kaya mag-subscribe lang kayo. So sana nakatulong tong video na to sa pag-decide nyo na sa pagbili nyo ng 1.5 inverter window type aircon. Okay? Hanggang dito na lang yung video na to. Kung meron kayong mga question, suggestion, mag-comment na lang kayo sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Disclaimer lang ulit guys hindi ako related sa DOE. So yung mga info na ginamit ko na to ay available lang din online. Ilalagay ko yung link sa description sa mga gustong mag-search. Ilalagay ko yung link yung mga legit na seller sa mga gustong bumili. Okay? Maraming salamat sa panonood. Kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. I-update ko tong list na to kung sakaling maglabas ulit yung DOE ng bagong list. Okay? Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Bye!